Bakit ba lumabas ka ng silid nang hindi mo man lang ako ginising? Nangangatal pa rin ang katawan ni Ashley sa pagitan ng mga paghikbi. Hindi niya alam ang gagawin ng mga oras na yun. Nataranta na siya. Paano kung may nangyaring masama sa'yo? At ano ang ginagawa mo sa silid ni Ashley? Hindi alam ni Ashley ang sasabihin. Magkahalong kaba, takot ang kanyang nararamdaman. Nagkamalay na si Kathy. Pero hindi siya nito nakilala. Posible kaya na nagkaroon nito ng amnesia? Ngunit nabasa niya sa mga mata nito ang kakaibang galit. Dama niya sa mahigpit nitong paghawak sa kanya ang isang matinding emosyon. Kathy, I was talking to you. Kanina ka pa hindi nagsasalita. Naupo si Samuel sa tabi ng asawa. Ginagap ang kamay nito na nagpakalma naman dito. I'm sorry, Samuel. Anong nangyari? Gusto ko lang naman siyang dalawin. Pagpasok ko sa silid niya, walang bantay. Pumiyok pa ito sa muling panginginig ng katawan. Tapos, bigla na lang siyang nagising at nagwawala. Tinanggal niya ang mga kable na nakakabit sa katawan niya. Nagsisigaw siya. Pagsisinungaling niya. Nataranta ako. Hindi ko alam ang gagawin. Pinigilan ko siya pero pilit niya akong tinutulak. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga ang binata. Buti na rin nagkamalay siya. At least panatag na tayo na okay na ang kalagayan niya. Humarap si Ashley na nagpapanggap na Kathy sa asawa. Samuel, hindi niya ako nakilala. Sa tingin mo, nagkaroon siya ng amnesia? Hindi ko alam. Hindi ko masasagot yan. Pero aalamin ko kay doktor kung ano nga bang stages ni Ashley. Oo, mabuti pa ngang alamin mo. Kahit papaano ay kaibigan ko pa rin naman siya. Lihim na idinasal nito na sana nga ay magkaroon na lamang ito ng amnesia. At sana ay permanente na para hindi na siya magkaroon pa ng problema sa pagtatago niya ng katotohanan. Unti-unting nagmulat naman ang mga mata si Kathy. Ramdam niya na may mga matang nakatunghay sa kanya. Kumusta na ang pakiramdam mo? Hindi sumagot ang dalaga. Sa halip ay napatingin ito sa binatang lalaki na nagtago sa likuran ni Froilan. Nakalarawan sa musmos nitong mukha ang takot. Papa, gusto ko na pong umuwi. Kinarga ng binata ang anak. Hintayin na natin ang lola mo kasi kailangan nang magbabantay dito sa mama mo. Masuyong hinagod nito sa likod ng anak. Malaki na si mama. Hindi na niya kailangan bantayan. Sumulyap ito sa nakahigang inaakalang ina. Anak, hindi pwedeng maiwang mag-isa dito si mama kasi may sakit siya. Ayoko dito, Papa. Ayoko sa kanya. Halos pabulong nito na hindi naman nakaligtas sa pandinig ni Ashley. Shh! Saway ni Froilan. Hindi niya masisisi ang anak kung malayuman ang loob nito sa ina dahil malupit ito sa bata. Laging kung ituring ito ng asawa ay parang hindi anak. Tila bang kawalan nito ng pagmamahal sa kanya ay ganun din dito. Kapag good boy ka, ibibili kita mamaya ng ice cream. Ginulo nito ang buhok ng anak. Nagliwanag naman ang mukha ng bata. Talaga, Papa? Ngumiti at tumangulang si Froilan. Alam niya ang kiliti at kahinaan ng anak. Pwede po bang dalawa? Oo naman. Yay! Masayang wika naman ng anak. Ibinaba ng binata ang anak. Doon ka muna sa upuan at mag-uusap lang kami ni Mama, ha? Marahang tangulang ang naging tugon ng bata. Tinapunan muna nito ng mabilis na tingin ng nakahigang ina bago mabilis na tumalikod. Binalingan ni Froilan ang asawa na nakahabol pa rin ang tingin sa anak. Kumusta na ang pakiramdam mo? Napako ang tingin ni Kathy sa lalaking nakatayo sa kanyang tagiliran. Sino ka? Ako ang asawa mo. Nasabi na sa kanya ng doktor na posibleng nagkaroon ng temporary o permanent amnesia ang asawa dahil sa malakas na pagkakabagok ng ulo nito. Sino siya? Napalingon si Froilan sa direksyon ng anak. Si Lucas, anak natin. Napakunot ng noo si Kathy. Anak natin? Pero bakit parang takot na takot siya sa akin? At tubili ang binata sa isasagot. Dahil malayo ang loob niya sa'yo. Bakit? Dahil hindi ka naging isang mabuting ina sa kanya. Tila may kung anong sakit na naramdaman si Kathy sa kanyang puso. Mabilis itong umiwas ng tingin. At sa pagbaling nito sa kabilang direksyon, agad na bumungad mula sa babasaging petsyel ang mukhang hindi niya pag-aari. Napapikit ito. Nanikip ang kanyang dibdib at halos hindi makahinga nang unti-unting bumalik sa kanyang alaala ng gabing na aksidente sila ng kaibigang si Ashley.
Magdahilan ka. Sabihin mo na hindi mo na siya mahal. Ano bang nangyayari sa'yo, Ashley? Alam mo kung gaano ko kamahal si Samuel. Ipapaubaya mo siya sa akin o ako ang gagawa ng paraan para mawala ka sa buhay niya? Ashley, anong binabalak mo? Mabilis na napaupo si Kathy mula sa pagkakahiga na ikinagulat ni Froilan. Napasapo ito sa dibdib. Ashley? Mararahang katok sa nakasarang pinto ng banyo sa loob ng silid ng ospital ang nagbalik sa diwa ni Kathy habang nakatitig sa puting lababo. Muli itong naghilamos. Madiin ang bawat hagod ng tubig sa pag-asang mabubura nito ang katotohanan na halos hindi niya kayang paniwalaan. Ashley, okay ka lang ba dyan? Iniangat ni Kathy ang mukha at muling tumambad sa salamin na ang kasalukuyang nangyayari sa kanya ay hindi lamang isang panaginip. Dahil nagkapalit sila ng mukha ni Ashley, ang asawa ni Froilan. Ano ang ipapaliwanag niya ngayon kay Samuel na asawa niya, na ang kasama nito ngayon ay ang totoong Ashley na nagpapanggap bilang Kathy? Ashley? I'll be there in a minute. Natigilan si Froilan mula sa likod ng nakasarang pinto. Nakakapanibago ang mga ginagawa ng kanyang asawa. Hindi niya maintindihan kung dahil ba ito sa pagkakaroon nito ng amnesia o may iba pang dahilan. Lagi itong tulala at kung minsan ay nahuhuli niya itong nakatitig sa salamin. Ngayon naman ay nagsalita ito ng Ingles na hindi naman ito gawain. Ang tinig nito ay malamyos, hindi katulad ng dati na bawat kataga ay may diin. Tawagin mo na lang ako kung may kailangan ka. Hindi na sumagot si Kathy. Titig na titig ito sa imahe na nasa harap niya. Paanong nagawa ni Ashley na pagpalitin ang kanilang mukha? Kasama ba ito sa plano nito ng gabing maaksidente sila? Pero hindi iyon isang aksidente. Malinaw sa kanyang alaala ang nangyari. Inagaw nito ang manibela sa kanya. Sinadya nito ang lahat. Ngayon ay tiyak niya na kaya nitong gumawa ng masama kahit pa mawala ang taong yun, maging ng isang kaibigan para lang makuha ang kanyang asawa. Nagtagumpay ito. At kailangan niyang pag-isipan munang mabuti ang magiging mga hakbang. Aalamin niya kung ano pa ang mga binabalak nito ngayong nabuhay siya. Gusto ko lang siyang kumustahin. Napapitlag si Kathy sa pagkakarinig sa pamilyar na tinig. Bumilis ang tibok ng puso nito. Nasa labas ang kanyang tunay na asawa. Kasama kaya nito ang impostora? Nasa banyo siya, maupo ka. Mabilis na pinihira ni Kathy ng tuwalya ang basang muka at lumabas ito ng banyo. Tumayo si Samuel sa pagbungad ng dalaga. Napadaan lang ako. Pauwi na kasi kami ngayon ng asawa ko. Hindi nito kasama ang impostora. Marahil ay umiiwas sa gulong maaaring idulot nito sa oras na malaman ang kasamaang ginawa nito. Tumikhim si Froilan dahil sa matagal na pagkakatitig ni Kathy kay Samuel. Kumusta na nga pala si Kathy? Mabuti naman. Tipid na tugon ni Samuel. Hindi pa rin maalis ni Kathy ang pagkakatitig sa asawa. Hindi ba nito nararamdaman ang kanyang presensya sa likod ng mukhang kanyang dinadala? Hindi ba siya nakikilala ng puso nito? Ashley, pwede ba tayong mag-usap sandali? Lalabas muna ako. Bibili lang ako ng makakain. Wika ni Froilan. Kahit papaano ay nasasaktan rin naman siya sa ginagawi ng asawa. Kahit naman sa tuwing magkasama sila o maging sa loob ng tahanan nila, ay hindi nito maiwasang banggitin sa kanyang laki ng pagmamahal nito kay Samuel. Sandali lang kami pare. Take your time. Hatid tanaw ni Samuel ang dating karibal hanggang sa makalabas ito ng silid. Kahit mayroon pa rin sila nitong samaan ng loob dahil sa pag-ibig nila sa iisang babae, ay nagkakaunawaan naman sila sa ilang pagkakataon. Bakit gusto mo kang makausap? Nabaling ang tingin ni Samuel sa babaeng minsan ay nagpakita at nagparamdam sa kanya ng labis na pagmamahal. Nasabi sa akin ni Kathy ang nangyari noong gabing na aksidente kayo. Alam kong wala kang maalala pero hihilingin ko lang sana sa'yo na sa oras na bumalik na ang alaala mo, please Ashley, stay away from my wife. Nagpigil ng emosyon si Kathy. Gusto niyang ipagsigawan sa kaharap na siya ang totoong Kathy Herrera. Pero maniniwala kaya agad ito? Baka ito pa ang gawing dahilan ng impostorang Ashley para tuluyan na siya nitong mapaslang. Kung ano man yung mga hindi magandang nakaraan na nangyari sa atin, lalo na sa inyong dalawa ng asawa ko, let's forget it. May kanya-kanya na tayong mga buhay. Tahimik lamang si Kathy. Hindi niya alam kung ano nga ba ang dapat sabihin o hindi niya alam kung ano ang gagawin. Naguguluhan siya. I hope you understand. I love my wife so much. Kaya sana lang tigilan mo na kami.
Kahit may kirot na nararamdaman sa puso si Kathy, ay gumaan ang puso nito sa sinabi ng asawa. Kung pwede lang sana niyang sabihin dito kung gaano din niya ito kamahal. Pero may pumipigil sa kanya. Hindi pa ito ang tamang panahon para malaman nila ang totoo. Kailangan niya itong pag-isipang mabuti. Aalis na ako, salamat. Sana ay nagkaintindihan tayo. Gustong-gustong pigilan ni Kathy ang asawa. Gusto niya itong yakapin. Sa tuwing nasa bisig siya nito, nawawala ang lahat ng kanyang mga pangamba at takot. Sana lang ay mayakap pa niya ito. Pero paano niya gagawin yun kung ang tingin nito sa kanya ay ibang katauhan? Pabagsak na nahiga si Ashley sa malambot na kama. Mula sa paglabas nila sa ospital ay hindi na mawala-wala ang kasiyahan at ngiting nakaguhit sa mukha niya. You miss this room? Bumangon si Ashley at mahigpit na kumalong kay Samuel na nakaupo sa gilid ng higaan. Not only this room, I also missed you, dear. Napangiti ang binata. Ginawaran nito ng masuyong halikang asawa. At kapag malakas ka na, kailangang bumawi ka sa ilang gabing mag-isa kung natutulog dito. Pilyo nitong wika, napatawa si Ashley. Matagal na panahon na rin niyang pinangarap na mapasa kanya ang lalaking tanging minahal niya. Ngayon ay nagkakaroon na ito ng katuparan. At sisiguraduhin niya na hindi na ito mawawala pa sa kanya. Kaya bago pa man bumalik ang alaala ni Kathy, kailangan na niyang gumawa ng paraan kung paano ito tuluyang mawawala sa landas nila. Papa, sana sa ospital na lang siya tumira. Mahina man ang pagkakabigkas ng 10 taong gulang na si Lucas, ay hindi naman ito nakalampas sa pandinig ni Kathy na nakaupo sa front seat ng taxi ng kanilang sinasakyan. Napatingin ang dalaga sa rearview mirror at agad namang iniwas ng bata ang mga mata nito sa kinatatakutang ina. Lucas anak, ano ang sinasabi ni Papa? Mahigpit na niyakap ni Froilan ang anak. Be a good boy kasi may sakit si Mama. Halos pabulong nito sa bata. Papa, masaya ako kapag wala siya sa bahay. Ganting bulong nito sa ama sabay sulyap sa direksyon ng inaakalang ina. Sa pagkakataong iyon ay si Kathy naman ang umiwas ng tingin sa bata. Hindi man siya ang tunay nitong ina, ay nakakaramdam siya ng sakit. Kung tama man ang sinabi ni Froilan na hindi isang mabuting ina ang totoong si Ashley, ay hindi niya masisisi ang bata kung sa murang edad nito ay mamuhi ito sa sariling ina. Kapag good boy ka, tinulungan mo si Papa sa pag-aalaga kay Mama, araw-araw akong may pasalubong sa iyo. Humilig lang muna sa pagkakayakap sa ama si Lucas. At ramdam ni Froilan ang mabigat na saloobin ng anak. Lumalaki na ito at alam niyang hindi na niya ito madadaan pa sa mga pasalubong. Nagtama ang tingin na Froilan at Kathy sa unahang salamin ng sasakyan. Nasa mga mata ng binata ang paghingi ng pag-unawa, habang mababasa naman sa mga mata ng dalaga ang sakit. Halos hindi maihakbang ni Kathy ang mga paa nang makapasok sila ng bakuran kung saan nakatayo sa harap niyang isang di kalakihang lumang bahay. Bahay ito ng mga magulang ni Froilan. Noong mga bata pa sila, dito siya madalas tumatambay kasama ng kababata. Bago pa man niya naging matalik na kaibigan si Ashley, si Froilan ang lagi niyang kasama. Ito ang kinikilala niyang kuya noon. Ang kanyang tagapagtanggol na handang makipagbasag ulo sa mga nangaapi at nagpapaiyak sa kanya. Nagbago lang ang lahat nang magtapat ito sa kanya ng pag-ibig. Tinanggihan niya ito dahil mga bata pa sila noon. Pero ang totoo, lihim din niya itong minamahal. Sa pagdating ni Samuel, nawala ang nararamdaman niya para sa kababata. Ashley, naputol ang pagbabalik tanaw ni Kathy sa tinig ni Froilan. Hindi ka pa ba papasok? Humakbang si Kathy. Marami man siyang masasaya at magagandang alaala sa bahay na minsan ay naging mahalagang bahagi ng kanyang buhay, hindi pa rin niya maiwasang isipin na iyon ay isa na lamang nakaraan. Dahil sa nagdaang panahon at hanggang sa kasalukuyan ay naging tirahan na ito ng babaeng nais kumitil ng kanyang buhay. Manang Rosa! Tawag ni Froilan sa kanilang matandang dalagang kasambahay. Lumabas mula sa kusina ang katulong. Ay! Nandito na pala kayo! Hindi ko naulunigan ang pagdating ninyo. Nginitian ni Kathy ang matanda. Malapit ito sa kanya noong bata pa siya. Gustong-gusto nito na lagi siyang pumupunta sa bahay dahil masaya raw si Froilan sa tuwing naroon siya. Minsan ang sinabi nito sa kanya na siya ang nais nitong makatuluyan ng alaga. Patulong naman po ako manang naiakyat itong mga gamit sa kwarto. Nawala ang ngiti sa labi ni Kathy nang umirap sa kanyang matanda.
Sa nararamdaman niya, tulad ng batang si Lucas ay hindi din ito gusto ang pagbabalik ni Ashley sa bahay. Pinagala ng dalaga ang paningin sa kabuuan ng bahay nang makaalis sina Froilan at Manang Rosa. Kahit niluma na ng panahon ng bahay ay wala pa rin itong pinagbago. Napakasimple nito at napakaaliwalas sa mga mata. Hindi na naman niya maiwasang gunitain ang mga araw na naghahabulan sila ng kababata sa malawak na sala. Pilyo noon si Froilan. Madalas man silang mga parang aso't pusa, nagkakasundo naman sila sa lahat ng bagay. Papa? Nabaling ang tingin ni Kathy sa batang naging abala sa laruan nitong robot at noon lamang napansin na wala ang ama nito at silang dalawa lamang ang naiwan. Biglang lumarawan sa mukha ng bata ang takot nang sinalubong nito ang tingin niya. Papa! Tumakbo si Lucas paakyat ng hagdanan, ngunit nadapa ito at sumubsob sa sementadong sahig. Mabilis na dinaluhan ni Kathy ang bata na pumalahaw na sa pag-iyak dahil sa pagkasugat ng tuhod at baba nito. Shhh! Mahigpit na niyakap at kinalong ng dalaga ang bata. Hindi ka kasi nag-iingat. Masuyong pag-alo niya rito. Iniupo ni Kathy ang bata sa sopa. Kinuha ang laylayan ng damit nito at pinunasan ng sugat. Natahimik naman si Lucas. Titig na titig ito sa inaakalang ina na nasa harap na sinasabayan ng ihip at punas ang sugat sa kanyang tuhod. Normal lang sa batang nadadapa. Yan ang sinasabi sa akin lagi ng mama ko. Ipinantay nito ang mukha sa nagtatakang mukha ng bata at pinunasan ng sugat at dugo sa baba nito. Pero syempre, kailangan pa rin lagi ang pag-iingat. Lagi rin po ba kayong nadadapa noon? Ngumiti si Kathy. Walang araw na hindi nagagasgasan ng tuhod ko at siko ko noon. Pasaway kasi ako noon. Pero tumatakbo ako noon kasi hinahabol ako ng walis tambong pamalo ni Papa. Napangiti ang bata. Pinigilan ni Kathy na huwag mapaluha sa pagkakakita sa ngiti nito. Ang pagkakaroon kasi ng anak ang kakulangan niya. Wala kasi siyang kakayahang magkaroon ng mga supling. Kahit laging sinasabi sa kanya ni Samuel na okay lang na wala silang anak, ngunit nararamdaman pa rin niya ang paghahanap nito. Mama, inaabutan ka po ba ng pamalo ni Lolo? Nako hindi, mabilis yata akong tumakbo. Napatawa ang bata. Hindi napansin ng dalawang titig na si Froilan na natigil sa pagbaba sa hagdan at nakamasid sa mga ito. Epekto yata ng amnesia. Napalingon ng binata sa matandang katulong. Kapag bumalik na ang alaala niyan, sigurado na babalik rin ang totoong ugali niyan. Muling binaling ni Froilan ang tingin sa mag-ina niya. At bigla niyang hiniling na sana kung magiging mabuting ina si Ashley sa kabila ng sakit nito. Huwag na sana itong gumaling pa o bumalik ang alaala nito. Tama na po! Hindi kita titigilan hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung ano ang mga narinig mo. Panayang sangga ng braso at kamay ng batang babae sa nanggagalaiting si Ashley. Wala po talaga, tita! Sinungaling! Ma'am Kathy, anong ginagawa mo sa anak ko? Mabilis na tinabig ni Isay ang amo at mahigpit na niyakap ang umiiyak na anak. Pagsabihan mo yung anak mo na wag bastang papasok sa silid namin ng walang permiso. Sa tingin ko may gustong nakawin ng batang yan sa loob. Hindi magnanakaw ang anak ko. Pasigaw na depensa ng ginang sa 8 taong gulang na anak. Sinungaling at pakialamera lang. Buweltang sigaw ng dalaga. Ma'am Kathy, matagal na kaming naninirahan dito ng pamilya ko. At alam ninyo na hindi kami masasamang tao. Natigilan si Ashley. What's happening here? Sabay na napatingin ng dalawang babae sa pagdating ni Matilda habang humigpit ang yakap ng bata sa ina habang hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak. Mami, pumasok ang batang yan sa kwarto namin at nang lumabas ako sa banyo, kitang-kita ko na may hinahanap siya sa isa sa mga drawer. Hindi po yan totoo, ma'am. Inuulit ko, Ma'am Kathy. Hindi magnanakaw at sinungaling ang anak ko. Madiing wika ni Isay at mabilis na nitong inakay ang anak palabas ng sala. Totoo ang sinasabi ko, Mami. Huling-huli ko siya. Kathy, ano bang nangyayari sa'yo? This past few days napapansin ko na parang bigla kang nagbago. Is there any problem? You know that you can always rely on me, Iha. Hindi nakaimik si Ashley. Napapansin na ng matanda ang tunay niyang ugali. Kailangan niyang mag-ingat dahil baka ito pa ang ikapahamak niya. Pero kailangan muna niyang alamin kung narinig ng bata ang naging pag-uusap nila ni Arnel sa telepono.
Paano mababawi ni Kathy kay Ashley ang totoo niyang pagkatao na ninakaw nito? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Ang inyo pong like, share, subscribe ay malaking tulong sa aking munting channel. God bless po!